Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ako si Vince, 27. Masasabi kong maayos naman ang buhay ko sa paningin ng ibang tao. May stable akong trabaho, and I'm earning 6 digits. Meron akong car, nakakabayad ng bills on time, meron akong savings, may mga kaibigan akong solid, at meron akong pamilya, kahit papaano supportive. Hindi ako yung tipo ng taong pabaya sa buhay. Marunong akong dumiskarte, marunong akong lumaban. Pero kung may isang parte ng buhay ko na parang sinusumpa yata ako, yun yung pag-ibig. Ang malas ko sa love life. 3 relasyon. 3 beses ako niloko. Yung una kong seryosong relationship, babae siya. Babae ang unang minahal ko. Noong mga panahon na yon, akala ko talaga babae yung gusto ko. Sinubukan kong paniwalain yung sarili ko na doon ako sasaya kasi ang nakasanayan at inaasahan ng mga tao sa paligid ko. 1 year din kami. Akala ko noon sapat na yung pagiging loyal at understanding para tumagal. Todo effort ako, hatid sundo. Good morning messages, yung tipong kahit pagod galing trabaho at school, gagawa pa rin ako ng paraan para makita siya at makasama. Tapos isang gabi, nahuli ko siyang may ibang kausap. Hindi lang simpleng landian, buong emotional attachment. Mas sweet pa nga ata siya doon kaysa sa akin. Ang masakit, habang inaayos ko future namin sa isip ko, may ibang tao na pala siyang pinapapasok sa buhay niya. Sabi niya sa akin noon, hindi ko naman planong mangyari. Nakakatawa no? Parang aksidente lang yung panloloko niya. After nun, natakot na akong magmahal ulit. Pero dumating din sa point na sinubukan kong buksan ulit yung puso ko. This time, sa kapwa ko lalaki. Kasi matagal ko nang alam sa sarili ko na doon talaga ako attracted. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano talaga ako pero tinago ko lang dahil sa takot. Takot ma-judge, takot hindi tanggapin, at takot mawalan ng mga taong mahal ko. Noong nagkaroon ako ng unang relasyon sa kapwa ko lalaki, akala ko finally, sasaya na ako. Akala ko dahil totoo na ako sa sarili ko, magiging madali na lahat. Pero doon ko rin na-realize na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi pala sapat ang pagmamahal lang para maging masaya ang isang relasyon. 2 years kami ng boyfriend ko. At first, sobrang gaan. Siya yung tipo ng taong pakiramdam mo safe ka. Hindi ko kailangan magpanggap masyado kapag kasama ko siya. Masaya kami. Tahimik. Mature. Pero nagkamali na naman ako. Kasi habang tumatagal, naging distant siya. Hanggang sa nalaman kong may iba na rin pala siyang kausap. Mas bata. Mas adventurous. Mas exciting daw. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin, masyado kang mabait, Vince. Parang wala ng thrill. Na fall out na ako sa'yo. Sabi niya. Noong narinig ko yun, parang may biglang bumagsak sa dibdib ko. Parang lahat ng effort, pagmamahal, at sincerity na binigay ko, biglang naging kulang o mali sa paningin niya. Napaisip ako ng paulit-ulit. Ano bang mali sa akin? Bakit parang habang mas totoo at mabuti yung intensyon ko, mas lalo akong hindi napipili? Nasira ako ng todo. Paano naging kasalanan yung pagiging maayos? Paano naging mali yung pagiging loyal? After that breakup, parang may part sa akin na namatay. Hindi ako umiiyak sa harap ng ibang tao pero gabi-gabi akong tulala. Yung confidence ko unti-unting nauubos. Naging detached ako sa lahat. Puro trabaho na lang ako. Nag-focus ako sa ibang bagay. Tapos dumating yung pangatlo kong nakarelasyon. Lalaki din siya. Second relationship ko sa lalaki. Kahit nasaktan ako, nagmahal ulit ako. Kahit ilang beses akong natakot at nagduda sa sarili ko, pinili ko pa ring sumugal. Kasi sa kabila ng lahat ng heartbreak, may parte pa rin sa akin na naniniwalang may taong kayang tanggapin yung pagmamahal na kaya kong ibigay. 3 years kaming dalawa. Siya yung pinakamalalim
at pinakamatagal na karelasyon ko. Siya yung unang taong halos pinaniwala ko ang sarili ko na baka, ito na baka, siya na ang the one, na baka siya na ang right person for me. Kilala siya ng pamilya ko. Kilala ako ng pamilya niya. Nakaplano na lahat sa isip ko. Future travels, condo. Buhay na tahimik para sa amin na dalawa. Mahal na mahal ko siya. At siguro yun yung pinakamalaking pagkakamali ko, yung magmahal ng buo habang ang kapalit kalahati lang. Hindi ko agad nahuli. Magaling siya magtago. Pero ramdam ko talaga kapag may nagbabago. Yung dati na mabilis mag-reply, biglang busy lagi. Yung dating clingy, parang laging pagod. Hanggang isang gabi, habang tulog siya, nakita ko yung mga messages sa phone niya. May mga pictures pa. Conversations na hindi dapat niya ginagawa habang kami pa. Nakikipagbembangan siya sa iba kahit kami pa. Tapos may mga videos pa siya na may kabembangan. Noong nalaman ko lahat, parang gumuho ulit yung mundo ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit akong niloloko at sinasaktan ng mga taong minahal ko ng totoo. Dumating ako sa point na kinuwestiyon ko yung halaga ko bilang tao. Napapatanong ako gabi-gabi, hindi ba ako sapat? May mali ba talaga sa akin para tratuhin ako ng ganito? Bakit paulit-ulit na lang nila akong niloloko at ginagago? Yung pakiramdam na gusto mong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Pagkatapos ng lahat ng naranasan ko na pangloloko, parang nawalan ako ng gana sa love. Hindi na ako galit. Hindi na rin ako umiiyak tulad dati. Mas nakakatakot pala yung pakiramdam na manhid ka na lang. Minsan iniisip ko, ano bang mali sa akin? Hindi naman ako perfect pero hindi rin ako nanloko. Hindi ako abusado. Hindi ako toxic. Marunong akong umintindi. Marunong akong magstay. Marunong akong magmahal. Pero bakit parang lahat ng minahal ko eventually naghahanap pa rin ng iba? Dahil doon, natuto akong maging tahimik. Controlled. Hindi madaling ma-attach. Hindi madaling magtiwala. Kasi kapag paulit-ulit kang niloloko, darating ka talaga sa point na mapapagod kang maniwala sa mga salita. And the worst part, hindi na ako natatakot masaktan. Mas natatakot ako na baka isang araw, hindi na talaga ako marunong magmahal ng buo dahil sa dami ng betrayal na pinagdaanan ko. Parang nasanay na lang ako sa sakit, sa disappointment, sa pakiramdam, na anytime pwedeng magbago yung isang tao kahit gaano ka pa ka-genuine sa kanya. Baka dumating yung panahon na kahit may taong totoo na sa harap ko, hindi ko na kayang paniwalaan. Na bawat I love you na maririnig ko, hahanapan ko agad ng kasinungalingan. Na bawat assurance, pakiramdam ko may kapalit na sakit. Nakakatakot isipin na yung dating soft-hearted na version ko, unti-unti nang nagiging guarded at emotionally distant. Kasi dati, kaya kong magmahal ng walang reservation. Kaya kong magtiwala ng buong buo. Pero ngayon, parang lagi nang may takot sa likod ng bawat attachment. Parang kailangan kong protektahan yung sarili ko bago pa man ako masaktan ulit. At minsan, napapaisip ako, ilang betrayal ba ang kayang tiisin ng isang tao bago siya tuluyang mapagod magmahal? Bago siya mawalan ng gana maniwala sa sincerity ng ibang tao? Kasi ang totoo, hindi lang puso ko yung napagod, pati yung kakayahan kong maging vulnerable, unti-unti nang nauubos. Nag-focus na lang ako sa trabaho at sa career ko. Imbes na ubusin ko yung sarili ko kakahabol sa pagmamahal, na paulit-ulit lang naman akong sinasaktan, pinili kong ayusin at pagandahin yung buhay ko. Mas pinili kong buuin ulit yung sarili ko kaysa maghanap ng taong mamahalin. Unti-unti kong nilaan yung oras at energy ko sa mga bagay na may growth, sa trabaho, sa mga pangarap ko, at sa future na gusto kong maabot. Doon ko na-realize na hindi pala umiikot ang buhay sa relationships lang. Na minsan, kailangan mo munang piliin yung sarili mo pagkatapos mong masanay na laging ibang tao ang inuuna mo. Ayaw ko nang magseryoso sa pagmamahal. Pagod na akong maniwala sa mga salita, sa mga pangako, at sa ideya na may taong mananatili hanggang dulo. Sa dami ng beses na naging totoo ako,
Parang bawat betrayal, may unti-unting kinuhang parte ng kakayahan kong magtiwala. Ngayon, puro fan na lang at landian yung gusto ko. Nakikipagbembangan ako ng walang label at walang expectations. Ayoko nang ilagay yung sarili ko sa sitwasyon na ako na naman yung mas attached, mas invested, at sa huli, ako rin yung pinakawasak. Pero kahit sobrang guarded ko na, may tao pa rin palang kayang makakuha ng atensyon ko. Hindi ko alam kung panandalian lang ba siya o may possibility na magtagal at doon ko nakilala si Eli. Pero kahit sobrang guarded ko na, may tao pa rin palang kayang makakuha ng atensyon ko. Hindi ko alam kung panandalian lang ba siya o may possibility na magtagal at doon ko nakilala si Eli. Sobrang stress na ako noon sa work. Pakiramdam ko, mabu-burnout na talaga ako kakatrabaho at kakaisip sa buhay. Kaya nag-decide akong mag-file ng 2 weeks vacation leave para makahinga naman kahit papaano. Buti na lang, approved agad ng client ko. Since remote naman yung work ko sa isang international company, naging understanding yung boss ko at wala siyang naging problema sa pag-leave ko. Nag-solo travel ako sa Calaguas, Camarines Norte. Hindi ko dinala yung laptop ko kasi gusto ko talagang mag-disconnect muna sa trabaho at sa lahat ng stress sa buhay. Gusto ko lang huminga at magkaroon ng totoong me time. Mahaba yung biyahe, halos 10 oras sa bus papuntang Daet, Camarines Norte. Pagod na pagod ako noon pero tiniis ko kasi gusto ko talagang maranasan yung katahimikan ng island. Tapos after nun, mahigit 2 oras pa yung biyahe sa bangka papunta mismo sa Calaguas Island. At doon ko nakilala si Eli. Isa siya sa mga bangkero sa island at siya rin yung magiging tour guide ko. Sa kanya ako nag-book ng tour kasi maayos naman yung reviews ng travel page nila. Akala ko simpleng transaction lang lahat. Customer at tour guide lang. Hindi ko expected na may taong biglang kukuha ng atensyon ko ng ganon kabilis. Kayo po ba si Sir Vince? Tanong ni Eli habang sinasalubong niya ako pagbaba ko ng tricycle sa Vinson Port. Oo, ako si Vince. Sabi ko. Pagharap ko sa kanya, parang saglit akong natulala. Mas gwapo siya sa personal kumpara sa mga pictures na nakita ko sa travel page nila. Nakangiti siya habang hawak yung sombrero niya. Tapos bahagyang tinatamaan ng araw yung moreno niyang balat. Pawis-pawis siya ng kaunti. Mukhang galing sa pagbubuhat o pag-aasikaso ng mga turista, pero lalong bagay sa kanya. Napaka-manly niyang tignan. Ako po si Eli. Ako yung kausap ninyo sa page, sabi niya sabay abot ng kamay. Inabot ko naman yung kamay niya, pero parang biglang nag-slow motion lahat noong magdikit yung mga palad namin. Mainit yung kamay niya, magaspang ng kaunti. Halatang sanay sa trabaho sa dagat. Hindi ko na malayan na parang masyado ko nang matagal na hahawakan yung kamay niya. Sir Vince, okay lang po ba kayo? Tanong niya habang natatawa. Napansin niya kasi na medyo matagal na yung hawak ko sa kamay niya. Okay lang ako. May naalala lang. Sagot ko sabay bitaw agad sa kamay niya. Tumango lang siya sa akin tapos naglakad na kami papunta sa bangka. Gusto po ba ninyong kumain muna? Or mag-breakfast bago tayo umalis? O baka may bibilhin pa kayo? Tanong niya habang magkatabi kaming naglalakad. Wala naman na. Kumain na ako kanina sa terminal. Sagot ko. Tumango lang ulit siya habang naglalakad kami papunta sa pwesto ng bangka nila. Kaunti lang yung turista noon kasi weekdays. Kaya tahimik yung paligid kumpara sa usual na dagsa ng tao tuwing weekends. Private tour yung kinuha ko kina Ili kaya ako lang mag-isa sa bangka. Mas mahal siya kumpara sa joiner tours pero afford ko naman. Isa pa, ayoko muna talagang may kasamang ibang tao. Gusto ko mapag-isa kahit sandali. Walang small talks, walang ingay, at walang ibang iniisip kundi yung dagat at sarili ko. Pakiramdam ko kasi matagal ko nang hindi nabibigyan ng pahinga yung utak ko. Palaging trabaho, pressure, overthinking, at emotional baggage yung laman ng araw-araw ko. Kaya nitong trip na to, gusto ko talagang takasan lahat kahit pansamantala lang. Inilagay ni Ili yung gamit ko sa bangka, tapos binalot pa niya ng plastic. Malakas po yung alon, baka mabasa, sabi niya habang maingat inaayos yung mga gamit.
Maliit lang yung bangka, pero mukhang maayos naman. At sanay na siya sa ganitong biyahe, kaya medyo gumaan din yung loob ko. Nang paalis na kami ng port, umupo na lang ako sa bangka habang nakatingin sa dagat. Unti-unti nang lumalayo yung ingay ng baybayin at napalitan ng tunog ng alon at makina ng bangka. Hindi ko mapigilan na tingnan si Eli. Sobrang gwapo niya talaga. Ang tangos ng ilong niya, ang kapal ng kilay, tapos ang pula ng labi niya. Ang sarap halikan. Mag-isa lang po talaga kayo na mag-travel? Biglang tanong ni Eli sa akin. Hindi naman. Gusto ko lang mapag-isa ngayon. Ayaw ko muna ng may kasama, sagot ko. Okay nga yun, sir eh. Para may me time kayo. Minsan mas gusto ko rin lumabas mag-isa. Hindi ko need mag-adjust sa ibang tao. Mas nagagawa ko yung gusto ko. Sabi niya. Oo, ganun din ako ngayon. Gusto ko talaga makalayo sa mga tao. Sagot ko. Sandaling natahimik si Eli, tapos nagsalita ulit siya. Nakakapagod din kasi minsan yung laging may iniintindi kang iba. Kaya okay rin yung ganito. Tahimik lang, walang pressure. Sabi niya. Tama, ilang taon muna? Tanong ko kasi na curious ako sa edad niya. 25, kayo po ba sir? Sagot niya. 27 na ako. 2 years lang pala gap natin. Nag-aaral ka pa ba? Tanong ko. Opo, 4th year college na ako. Graduating na ako this year. Sagot niya. Wow, congrats in advance. Sabi ko. Thank you sir. Sabi niya. Wag mo na akong tinatawag na sir. Nakakatanda naman. Just call me Vince. Sabi ko sabay tawa. Sige, Vince. Vince na lang. Sagot niya tapos natawa din siya. Saan ka pala nag-aaral ng college? Tanong ko kay Eli. Sa Manila, sa PUP. I'm taking business and management, sagot niya. Medyo na-amaze ako nung narinig ko na sa PUP siya nag-aaral. Alam ko kung gaano kahirap makapasok doon. Actually, hindi nga ako nakapasa sa entrance exam nila noon. Kaya nung sinabi niya, bigla akong napatingin sa kanya na may halong respeto at gulat. Ang talino mo naman. Hindi kaya ako nakapasa entrance exam nila dyan. Sabi ko, nakachamba lang siguro ako. Sagot niya sabay kamot ng ulo. Bakit ka pala nandito sa Camarines Norte ngayon? Tanong ko. Summer kasi. Saka matagal pa naman yung pasukan. Namiss ko lang sila mama at papa. Saka namiss ko ang island life. Sagot niya. So, part-time tour operator ka lang ngayon? Tanong ko. Oo. Saka nag-free freelance model din ako. Sabi niya. So, part-time tour operator ka lang ngayon? Tanong ko. Oo. Saka nag-free freelance model din ako, sabi niya. Napatingin ako sa kanya, hindi agad ako nakasagot. Parang biglang mas lalo siyang naging interesting sa paningin ko. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa kung paano niya hawak yung sarili niya. Model? Ulit ko parang di makapaniwala. Ngumiti siya ng bahagya. Oo, minsan lang naman. Depende sa project, kapag may bookings or events. Sagot niya. Tahimik lang ako sandali habang pinoproseso yung sinabi niya. Ang layo pala ng mundo niya sa inaakala ko, parang hindi lang siya simpleng bangkero o tour guide sa isla. May ginagawa siyang iba, may side na hindi mo agad makikita sa unang tingin. Ang sipag mo naman, sabi ko. Natanggal kasi ako sa scholarship last year dito sa province namin. Hindi ko na-maintain yung grades ko. May ilang subject ako na bagsak. Hindi ako nakapag-focus dahil sa ilang personal na problema. Although libre naman yung tuition sa school, may mga kailangan pa rin bayaran. Ayoko naman na humingi kila mama. Sagot niya. Tumango na lang ako sa sinabi niya. Ang interesting din pala niya. Hindi lang kasi yung itsura niya yung nakaka-capture ng attention ko. Nang malapit na kami sa Pampang, kitang-kita ko yung crystal clear na dagat. Sobrang linaw na para kang tumitingin sa salamin. Yung buhangin, maputi na parang pulbos. At sa sobrang ganda ng paligid, parang hindi totoo yung nakikita ko. Napahawak ako sa gilid ng bangka habang tahimik na tinitingnan yung isla. Ang kalaguas, grabe ang ganda.
Mas maganda pa ito kaysa sa Boracay. Ang ganda dito no? Sabi ni Eli habang inaayos yung bangka para dumikit sa shore. Oh, sobrang ganda. Worth it yung biyahe kahit medyo maalon. Sagot ko, hindi maalis yung tingin ko sa dagat. Ramdam ko agad yung excitement. Parang lahat ng pagod sa biyahe biglang nawala. Pagkaparada ng bangka, nagmamadali akong bumaba. Ramdam ko agad yung buhangin sa paa ko at yung malamig na tubig na humahampas sa baybayin. Hindi ko napigilan. Nagtampisaw ako agad sa dagat. Ang tagal na rin simula noong huling beses akong nakapunta sa beach na ganito kalinis, ganito katahimik. Walang ingay ng city, walang pressure, walang deadline. Dagat lang, hangin, at sandaling feeling na parang free ka ulit. Binuhat ni Ila yung mga gamit pang luto at iba pang gamit papunta sa loob ng island. Ako naman, dala ko yung sarili kong bag habang sabay kaming naglalakad papunta sa kubo na nirentahan ko ng 1 linggo. May mga ibang turista rin pero konti lang kasi weekdays pa nga. May kanya-kanyang pwesto, may iba nagsiset up ng tent, may iba naglalakad lang sa dalampasigan. Mas kalmado yung vibe kumpara sa usual na beach crowd. Iwan muna kita dito sa kubo. Mag-prep lang ako ng lunch. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka, sabi niya. Sige, salamat. Sagot ko tapos tumango lang siya at sabay lakad palayo. May sarili rin palang kubo si Eli at doon siya magluluto ng lunch. Kanina pa niya nabanggit na babalik pa sana siya sa Vinzon Port pero nagbago na raw isip niya. Magstay na rin daw siya sa island. Nagpaalam na siya sa papa niya at gusto rin niyang magpahinga kasi malapit na raw pasukan at back to school na ulit siya. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinapanood ko siyang lumalayo dala yung mga gamit. Medyo natuwa ako sa nalaman ko. Kasi ibig sabihin, makakasama ko siya sa isla ng 1 buong linggo. Nagpalit lang ako ng damit at naglagay ng konting sunblock tapos bumalik na ako sa dagat para maligo. Medyo makulimlim kaya hindi masyadong matindi yung sikat ng araw, sakto lang. Yung tipong hindi ka naiinitan, pero ramdam mo pa rin yung init ng buhangin sa paa mo at yung lamig ng tubig walang signal sa island, kaya literal na hindi ka makakagamit ng social media. May piso wifi naman kung gusto mong makapag-internet, pero pinili kong hindi na rin gumamit. Gusto ko talagang mag-disconnect. Sa simula, parang ang weird sa pakiramdam. Sanay kasi ako na laging may notification, laging may updates, laging may ingay ng online world. Pero habang tumatagal, unti-unti kong na-realize na ang tahimik pala talaga ng buhay kapag walang distractions, kapag lumusong ka. Mas masarap tuloy maligo. Walang harsh na araw, walang pressure, parang lahat naka-tone down, pati isip ko. Habang nakalublob ako sa tubig, pinapakinggan ko lang yung tunog ng alon. Parang ang tagal na rin simula noong huli akong nakaramdam ng ganitong klaseng simplicity. Yung wala kang iniisip kundi kung gaano kasarap yung moment. Sabay kaming nag-lunch ni Eli, tapos sabay din kami sa dinner. Sa dami ng kwentuhan namin habang kumakain at naglalakad sa paligid ng isla, unti-unti siyang naging komportable kasama ko. Parang hindi na awkward, parang natural na lang. Para kaming magtropa na matagal nang magkakilala. May mga moments na napapahinto kami sa tawa. May mga simpleng kwento lang pero tumatagal. Tapos minsan biglang tatahimik na lang kami habang nakatingin sa dagat. Yung klase ng katahimikan na hindi uncomfortable, kundi yung tipong okay lang kahit walang sinasabi. Kinagabihan, nag-inuman kami sa dalampasigan ni Eli. Ang daming stars sa langit, ang lamig ng hangin, at yung tunog ng alon, parang natural na background music na hindi nakakasawa. Nakaka-relax. Nakaupo lang kami sa buhangin at nagkwekwentuhan at tawanan. Kaya marami akong bagsak na subject last year. Kasi hindi ako nakapag-focus sa school. I was in pain because someone I loved so much broke up with me. Akala ko okay na ako nun, pero hindi pala, sabi niya. Tahimik lang ako nakikinig sa kanya. Lumalalim na yung usapan naming dalawa. Gets kita. Mahirap talaga mag-function kapag broken-hearted. Bakit pala siya nakipaghiwalay sa'yo? Tanong ko. Ayaw sa akin ng mga magulang niya.
Hindi kasi kami pareho ng estado sa buhay. Yung pamilya niya may kaya, tapos ako, mahirap lang. Mas pinili niya yung family niya kaysa sa akin. Wala naman akong magagawa doon, sagot niya. Sandaling natahimik ako. Ramdam ko yung bigat ng sinabi niya, hindi lang dahil sa heartbreak, kundi dahil sa pakiramdam, na parang may mga bagay talagang hindi mo kayang ipaglaban kahit gaano mo pa kamahal. Ikaw, bakit kayo nag-break ng jowa mo? Tanong naman niya sa akin. Napahinga ako ng malalim bago sumagot. Sandaling napatingin ako sa dagat, parang doon ko hinahanap yung tamang words. Nakatatlong relationships na ako pero lahat ng naging cause ng breakup was cheating. So parang may trauma na ako sa pagmamahal. Nakatatak na sa isip at puso ko na baka lokohin lang din ako. Sagot ko. Grabe naman. Hindi mo deserve yung nangyari sa'yo. I think you are worth it. Kasi nararamdaman ko mabait ka, magaan ka kasama kahit hindi pa kita masyado kilala. I hope makita mo yung babae na para sa'yo. Sabi niya. Bigla akong natawa kasi akala niya straight ako. Hindi niya alam na lalaki pala yung sinasabi ko. Hindi. Lalaki yung mga naging relationship ko. Isa lang yung naging girlfriend ko dati. Nagkakagusto ako sa babae at sa lalaki. Sabi ko habang natatawa. Biglang napatingin si Ili sa akin. Hindi siya nagsalita agad, pero kitang-kita yung pagbabago ng ekspresyon niya. Hindi awkward. More like nagulat lang siya at iniisip yung sinabi ko. Ah, ganun ba? Sagot niya. Oo. So, hindi lang babae yung naging part ng story ko. Ako naman, nakatatlo na akong girlfriend. Maraming nagpaparamdam sa akin na lalaki kapag sumasali ako sa events and pageant. Pero hindi ko ine-entertain. Gusto ko matry. Curious ako makipagbimbangan sa kapwa lalaki. Pero natatakot ako. Pero sobrang curious talaga ako. Sabi niya. Natigilan ako sa narinig ko. Biglang tumigas yung nasa loob ng short ko. Hindi agad ako nakasagot. Ramdam ko yung biglang shift ng usapan. Mula sa light na kwento ng heartbreak, biglang naging mas personal at mas honest sa mga bagay na hindi niya pa fully naiintindihan sa sarili niya. So, pumapatol ka rin sa kapwa mo lalaki? Tanong ko. Hindi naman. Pero gusto ko lang matry. May kaibigan kasi ako na katulad mo tapos kinukwento niya sa akin yung experience niya sa lalaki. Masarap daw. Kaya na-curious ako. Sabi niya. Gusto mo try natin? Bigla akong sabi. Natigilan ako sa sarili ko. Parang hindi ko rin alam kung bakit lumabas yon sa bibig ko. Sige ba? Sagot niya agad. Hoy, joke lang yon. Sabi ko agad sabay tawa. Jokes are half meant. Sagot niya. Diretso lang yung tingin sa akin. Biglang natahimik yung pagitan namin. Wala ni isa sa amin yung nagsalita. Yung tunog lang ng alon at hangin yung maririnig. Tapos bigla siyang nagsalita. Pwede ba kitang i-kiss? Tanong niya. Sandali akong natigilan. Tumingin ako sa kanya, tapos sa dagat, tapos bumalik sa kanya ulit. Parang lahat ng ingay sa paligid nawala sa isang segundo. Dahan-dahan akong tumango, hindi nagsasalita, habang diretso lang akong nakatingin sa mata niya at hinalikan niya ako. Naglaban kami ng halik, tapos napahiga kami sa buhanginan. And meron nangyari sa amin. Binembang niya ako at hindi ko makakalimutan ang gabi na yon dahil napakasarap niya. Akala ko isang gabi lang yung nangyari sa amin ni Eli, pero halos gabi-gabi meron nangyayari sa amin. Naging bembang buddy kami. Hindi lang siya naging tour guide ko. Naging kasama ko rin siya sa lahat ng lakad at naging someone I got close to in a way I didn't expect. Ang dami kong realization sa Calaguas Island. Akala ko noong una, simpleng bakasyon lang siya. Yung tipong pahinga lang sa trabaho, sa stress, at sa paulit-ulit na routine ng buhay. Pero habang tumatagal ako doon, na-realize ko na mas malalim pala yung dahilan kung bakit ko siya kailangan. Nung nawalan ako ng signal, sa social media, at sa lahat ng ingay ng mundo, parang bigla akong napilitang makinig sa sarili ko. Wala nang takas, wala nang distractions. Ako na lang, tahimik na paligid at yung mga naiisip ko na matagal ko nang tinatakbuhan. Doon ko rin na-realize na ang bigat pala ng dinadala ko mula sa nakaraan.
Yung mga panloloko, yung paulit-ulit na trust issues, yung takot na magmahal ulit ng buo. Akala ko, okay na ako. Kasi tuloy-tuloy ako sa trabaho, tuloy-tuloy ako sa buhay. Pero hindi pala. Tinakpan ko lang yung sakit, hindi ko siya talaga hinarap. Sa isla, habang tahimik ang paligid, unti-unti kong nakita yung sarili ko ng mas malinaw. Yung mga bagay na iniiwasan ko, biglang lumalabas. Yung mga tanong na ayaw kong sagutin, pilit na kumakatok. At kahit masakit, wala akong choice kundi harapin sila. Narealize ko na hindi lang katawan ang napapagod, pati puso, napapagod din. At kapag pagod na ang puso, kahit simpleng bagay, bigat na bigat ka na. Bago ako umalis, napag-usapan namin na magkikita ulit kami sa Manila kapag balik niya ng school next month. Ilang days na lang yon. Kaya sa mga taong puro trabaho na at parang wala nang pahinga sa buhay, baka ito na yung sign ninyo para magbakasyon din. Pumunta kayo sa Calaguas Island o kahit saan na makakapagpahinga kayo talaga. Minsan kasi, hindi mo na napapansin na pagod ka na pala hindi lang physically, kundi pati mentally at emotionally. Paulit-ulit na routine, trabaho, pressure, hanggang sa akala mo normal na lang lahat. Pero deep inside, ubos ka na pala. Minsan, hindi mo kailangan ng malaking pagbabago agad. Kailangan mo lang ng break. Yung simpleng lumayo ka muna sa lahat, huminga, at maramdaman ulit yung katahimikan na matagal mo nang hindi naririnig. Kasi sa katahimikan, doon mo ulit makikita yung sarili mo. At minsan, doon mo rin nare-realize kung ano talaga yung mga bagay na importante sa'yo. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.